Good morning guys. Good morning, good morning. So ayan, ito yung lulutuin natin. So ito lahat guys is galing to sa garden natin ha. Ito yung mga nauna na harvest kagabi nung in-upload ko na video. Yun yung isang araw na nag-ano kami ng 2 pirasong upo. Ilan ba yun inano ni ama ni binalatan? 2 or 3? Hindi. Mga 3 or 4 ata siguro yun. Ayan. So may tinira talaga siya nun, no? Ito naman 4 na, isang malaki, 3 maliit. Na yung hindi maliit masyado, yung sakto, ganun. Tapos ito, yung natira na binili ni Baba. Sitaw na purple. Tapos yung patatas. Patatas, inubos ko na kasi ito na yung ito na lang yung natira na patatas, kaya ubusin na lang din natin. Tapos kanina habang ako dito, nagpiprepare ako ng lulutuin ko, hinabol to ni ama, 2. Ang laki, no? Bagong pitas yan. Pero hindi ko na siya isasali guys, kasi next time ulit yan or bukas ba ganun. Ang gawin ko lang namang luto rin nito is curry lang din. So magluluto na muna ako guys. Ayan guys, ganyan na yan siya. So dahil na rin naman yan, paluto na rin naman yan, isasapa natin siya guys. Tapos ito yung natira kagabi guys, ang ulam mo, ampalaya. Ampalaya, si ama yung nagluto nito. Kasi ako pag nagluluto ako ng ampalaya, hindi ko nilalagyan ng masala nila. So, ito, 2 piraso. Ampalaya. Pinitas din ni mama galing sa garden, no? So, nilagyan niya ng masala. Masarap naman siya, guys. Kumain din ako nito kagabi. Sobra to namin kagabi, no? May natira pang 1 piraso na puto na ginawa ko kagabi. Kahapon. Tapos ito, pritong itlog, baon ng mga bata. Arin at Ayman. Kainin ko na to guys. Isa na lang natira. Para naman to sa akin na. Diba? So guys, share ko lang pala sa inyo guys, no? Dahil kahapon nag-share tayo ng puto sa bagong kapitbahay natin. Pagbalik nila ng plato, itong plato yung binalikan nila kasi ganitong plato yung nilagyan ko. Pagbalik niya, puno ng ng Timor. Ayan, no. Hindi ko alam mo anong pangalan nito guys sa atin, Basta dito Timor to. Dito ko lang din kasi ito natikman Ayan. Masarap to siya panghalo sa kari gani guys. Nung sabi ko dati na para siyang kaamoy ng paminta, pero hindi siya paminta siguro. Oo, hindi siya paminta kasi ganito siya pabiyak-biyak Yung paminta kasi buo, 'di ba po? So, kayo na lang comment kung ano ba tong kung ano hubang pangalan nito. Pasensya na po kung hindi ko alam ang pangalan nito kasi marami talaga akong hindi alam. Ayan, gaya nandito, dito ko lang to natikman. Ayan. Pagbalik na ng plato, binigyan tayo ng ganito. Marami to guys, halos puno, ayan Alam mo nyo ba dito, pag bumibili ako kasi nung simula nung pag-uwi namin dito, pagbalik namin sa Nepal, nakabili ako ng 1 time na ganito. Sa isang ganito na puno, sa isang ganitong puno is 100 rupees. Mahal din. Kaya tignan nyo, dahil nag-share tayo ng puto, may na-receive tayong ganito. So, alhamdulillah, salamat. Sobrang thank you ko talaga nung pagbalik nito. Tamang-tama talaga kahapon, nung isang araw pa ata, ubos yung ganito namin Sakto talaga, nagbigay din sila kagabi. Salamat. Alhamdulillah, napaka-bless talaga, bless, sobra. Ayan, puto. So, guys, good morning.
8:30 ng morning. So, tapos na ako kay M1. Andito na kami, nag-aantay na kami ng school bus niya. So, dito ko na lang muna siya pinapaupo sa bahay ni na ama. Kasi kitang-kita naman dito yung kalsada. Eh, oh, yan. Pag darating yung bus niya, tutunog kasi yun. Pag tutunog na, saka ko lang siya papupuntahin doon sa ano nila. Sa kalsada. Ayan yung ano guys. Bye-bye. Yan yung ano nila ngayon. Happy Sunday. Hi guys. Happy Sunday. Good morning. Have a good day. Ayan papa ni Jano guys. Saan siya pupunta? Hindi ko alam. Kazanan sa uncle? Tabay kazanan sa? Jano gayon ba? Jano? Aza janan sa kini? Ha? Azar. Ay mag-work daw si uncle doon sa taas. Doon sa ano, doon sa dulo daw. Nagtatrabaho daw siya. Nagtanong ako kung umalis na ba si Jana. Sabi ko kay uncle, saan ka po pupunta uncle? Sabi niya, magtatrabaho daw siya doon sa taas. Sabi ko, oo, ganon. Parang ganon ba? Oh, hora. Yung ganyan kasi dito. Nagtanong ulit ako kung nakaalis na ba si Jano. Sabi niya, hindi pa. So, sabi ko na ngayon ba aalis si Jano? Sabi niya, oo, ngayon daw aalis. Aray, lumabas na ang haring araw natin guys. May init na, wala si ama. Hi guys, good morning. So umusog ako dito guys kasi manon na yung haring araw. Diyan yung baon na iman. Wala dito si ama guys. Si ama is nagpa-check up siya. Si baba naman is naghanap siya ng manok para bilhin at para ibenta bukas sa city. Kasi nga di ba po nagbabayan sila si baba ng manok or pato. So, wala siya doon. Sabay na silang umalis kanina. Baga pag kaalis ni ama, umalis na din si baba. Ganun. So, si ama naman is nagpa-check up siya guys. Pangatlong ano na to niya. Pangatlo or pang-apat na check up. And after niya, nung ma-admit siya, pangatlo na niya tong check up guys. Pangalawa. Isa, tatlo. Tatlong beses na to niyang check up guys. So guys, nung after ni ama nung na-admit siya, is nagpa-check up siya. Pagkatapos hindi pa nakuha yung resultong ano niya ba, yung check up niya gani. Pagka pangalawang check up niya na, doon na nakuha yung result, doon na nakita na hindi lang asthma yung sakit ni ama guys. Yung may iba pang ano si ama na nakita doon na yung kidney niya may problema. Baga basta yun yung kwento niya sa asawa ko eh. So habang kinukwento niya yan sa asawa ko, umiiyak siya. Siyempre kahit sino ba naman malaman mo na yung kung ano yung sakit mo eh. Talagang iiyak ko eh. Si ama guys, yun yung nakita sa kanya. May problema siya sa isang kidney niya. Nagluto kasi ako nung gabi na yun eh, nang habang nag-usap sila ng asawa ko. May problema din kami guys eh. So kung nakikita nyo sa mga vlog ko na naka-smile ako or ano. So gusto ko lang kasi na magiging positive lang tayo gani. Ayoko na yung mga negative gani. Nakakapagod yung mga negative. Uy. So, dapat positive lang tayo, ganun. Wala ka kadungog na tingog na imong bus? Amping! Babulay. Azur. Ayo dagan. Azur. Ayan, nakaalis na si Ayman guys. So, dito na lang muna ako saglit.
Kasi tumunog na yung ano niya, school bus niya. Pero ano yung tunog malayo pa, nandun pa siguro yun siya sa ano, sa unahan sa school ni Aaron ba. Dati yung ano ni Ayman no, ng school bus ni Ayman no, 9:30, mga ganyan, or di kaya mga 9:20. Pero dahil yung bus hindi mo maintindihan, hindi siya mo timing gani, hindi siya yung timing sa oras kung ano pa talagang oras, bigla na lang anong ba susulpot. Kaya simula nung 2 beses yun na nangyari na naiwan siya. Kaya ang ginawa ko talaga, dapat alas 8 or 8:10, mga ganyan, tapos na siya, na kailangan andito na siya nag-aantay. Kaya simula nun hindi na siya na late. Kasi sabi nila is 8:30 daw, pero 8:30 wala pa rin naman. Ano na ngayon? 8:45 na. So mas mabuti talaga na maaga tayong matapos kaysa mag-andam gani, kaysa sila yung mag-antay sa atin baga. Nag-bike pala si Uncle. Umalis na si Uncle pero bumalik siya, nagbisikleta. Yung bisikleta na yan sa kinaano yan, kina auntie. Sa papa ni Asa. O ayun, narinig niya yung tutut. Yun yung school bus na Iman. Si RJ dahil andito si Jano, andun na siya umaga-umaga. Open siya ng pintuan no. Mag-ano na yan siya, good morning na yan siya kay auntie. Sa mama ni Asa ba. Good morning ama. Yan. Daming kalapati oy. Ay yung comment na kung ano ba talaga yung reaction, kung anong reaction nila sa ating abuhan no. Sa mga ilang ano na ba tao nakakakita sa abuhan natin. Hindi ko na kasi mabilang din eh. So yun guys, tingnan yung nagandahan talaga ako sa ibon, ay naglupad-lupad. Ayun. So sa nakakita sa ating abuhan guys, una-una dahil yung gumawa ng abuhan natin yung papa ni Jano no. Kahit siya yung nagawa no, nagtaka siya kung bakit ganun yung style. Ilutuan lang naman ng kahoy. So pag ganun kasing style sa loob sa kitchen namin, meron naman na kami. So bakit gagawa pa ako ng ganun style doon sa labas? Pwede ka naman magluto sa baba, ganun. So sabi ko, ang style kasi namin, ng Pilipinas na magluto kami ng gamit yung kahoy is pares lang din yung kitchen sa loob ba. Ganun yung style namin. Sabi niya, oh hora, ganun. Ganun kasi talaga dito. Oh hora. Oh ganun ba? Kumbaga sa atin, oh ganun ba? Oh, sa ganun yun sa atin, baga ganun ba? Naman nagsabi kasi hindi niya alam kung paano yun gawin. So magano lang ako sa kanya, baga ituro ko lang sa kanya kung paano gawin ba. So ang ginawa ko guys, na-plaster ako ng bricks ng ganyan. Tapos pag ginto, tapos pag ganyan. So saka lang sinunod ni Uncle, kaya na ganun yung abuhan natin. Ang ganda. Tapos yung iba na nakakita, so sabi nila anong gagawin ko daw dyan, bakit ganyan yung style ko sa pag ano na magluluto, na kahoy lang din naman yung gamit. So lahat ng sagot ko guys is same lang. Ang sinasagot ko kasi ganun yung style ng Philippines, ganun lang talaga. Sabi ko Philippine ko style ho, ganun sabi ko ng ganun. So sabi niyo oh. Tapos naka-smile sila. So hindi nila maintindihan yung style ng abuhan ba, ganun. So nung nakita na ni Uncle, nung isang araw pa ata napansin ni Uncle, ang papa ni Jano, na dyan ako nagluluto sa labas. So sabi niya, oh nag-start ka na pala magluto Bahari, oh nag-start ka na pala magluto ng kahoy dyan sa labas. Opo Uncle, sabi ko ganun. Sabi niya, very good, very good. Ganun sa akin. So na iba naman na yung kapitbahay namin dito sa loob, sa likod, nag-ano din siya, tuningnan din nila kung ano bang style. Tapos sina auntie dito, sina Asa, sina Usto, mga dalagita, o iba pa, may basta sabi nila ano dong style to, yung ganon. Sabi niya ang ganda ng style daw natin, sabi nila sa akin.
Ano, parang yung style niyo ng lutuan. Ang ganda. Nakatayo lang talaga. Sabi ko kasi, kami kasi magluluto nakatayo lang kasi talaga kami. Hindi kami yung nakaupo gani. Baga, pinaano ko naman sa kanila na mabuti guys. Sabi ko, pag dito sa Nepal, di ba pag nagluluto tayo dito sa Nepal, is nakaupo tayo. Sa amin kasi sa Pilipinas, nakatayo talaga kami. So, kaya ganun yung style na gagawin ko. So, ang ginawa ni Uncle, yung parang ano lang siya, kitchen ng style. Tapos yung gumawa nung abuhan niya, yung luto, sugangan niya gani. Ako na yung gumawa. Kaya nung mas nakita nila ni Uncle yun, mas parang naano siya na, parang mas nagtaka siya ba? Bakit ganito yung style, ganun. So hanggang sa nagluto na ako, dun saka lang nila na intindihan. Ganun. So, natuwa sila guys sa ating abuhan. Ano daw, maganda yung style daw natin sa pag ano ng abuhan natin. Sabi nila, saan daw makakahanap ng ganyang style na gumawa? Pag ganon ba? Sabi pa na aking mga biyanan din, ano, grabe daw yung utak gani natin na gumawa ng style ba? Sabi niya, kakaiba daw yung ano natin, yung pagdating kakaiba daw talaga. Basta kakaiba yung style natin kasi sa dito. So, yun guys. Kaya ako talaga ako nag-i-enjoy ako sa ating pagluluto na sa ating abuhan. Kaya mamaya mag-ano ulit ako ng dadagdagan ko yung kahoy guys, kasi ako lang naman mag-isa dito. Wala naman yung binan ko. Dadagdagan ko yun ng kahoy, pupunuin ko yun. Kasi baka uulan bigla. So may andam na tayong kahoy. Andam sa RGO, sumama na naman kay Osto. Ayun na yung school bus na Iman, no? Puti. Yung puti na, ano, dyan yan pala. Yung puti na bus. Dalawa yung bus dyan. May yellow, may puti. Yung kinaiman, school bus yan nila. Si RG naman, naglalakad. Sumusunod kay Usto. RG! Kasan niyo? Kaya nahayaan ko lang yan sa dyan na sumasama kina Osto kasi palangga naman nila yung mga bata. So guys, dahil sa Iman nakaalis na, si Ari naman yung aayusan ko. Bibisan ko para si Ari na rin ay makaalis na rin. So mamaya po ulit or bukas po ulit. Sana mamaya makavideo tayo ulit guys, no? Kasi para makahabol tayo sa ating revenue. Guys, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. God bless us all. And please share, like, and subscribe to my YouTube channel po. And please don't skip the ads po. Bye-bye to everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye. Bye po.